espiritual. At katulad ng narinig natin kanina, ang sabi doon, mayroong apoy na bumaba mula sa langit, parang bilang apoy na bumaba mula sa langit. At ito ay dumapo sa kanila, at lahat sila ay napuspos ng Espiritu Santo, at ang sabi doon, ang ilan ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Dito po sa Ephesians chapter 5, verse 18 hanggang 14, ito po yung review kanina ni Sister Kelly. Ang sabi po nito, huwag kayong maglalasing sapagkat nauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos. Mag-awitan kayo ng mga salmo, ng himno, at ng mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Kaya pala napakahalaga pala ng ginagawa natin pagpupuri sa Kanya. Mahalaga na sinasamba natin sa Kanya. Naniniwala ako na kapag ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama, ito ay extraordinary. Ito ay pambihirang pagkakataon sapagkat ang mga nagsasama-sama ay mga banal, mga pinagbanal. At kapag ang mga pinagbanal ay nagsasama-sama, ito ay parang baga. At kapag ang baga ay nagsasama-sama, ito ay umapoy. At kapag ito ay umapoy, mayroong kapangyarihan. Kapangyarihan magpapakilo sa kamay ng Diyos na kung saan mararamdaman natin ang kapangyarihan at kapuspusan ng Santong Espiritu. Mga kapatid, nararamdaman po ba ninyo ang kapuspusan ng Santong Espiritu? Ano po ba ang nararamdaman ng isang taong puspos ng Santong Espiritu? Ang sabi nga po doon sa Acts chapter 1 verse 8, pagbaba ng Espiritu Santo, tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo ay magiging saksi ko. Tayo ay magiging saksi ni Kristo. Kung nasa atin ang kapuspusan ng Santong Espiritu, nasa atin ang kapangyarihan. Kung nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin ang kapamahalaan. Kung nasa atin ang kapamahalaan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, walang makapananaig sa atin. Hindi tayo kayang kinusin ng kaaway. Kaya nga naniniwala ako na kapag ang Santong Espiritu na tinanggap natin na umaapaw sa ating buhay, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay. Ang katulad ng napag-alala natin yung nakalaang linggo, may problema. Pero ang problema, kayang-kaya sapagkat ang problema ay mayroong tagumpay. Hindi ito kayang talunin ng kaaway. Ang problema, ang mga pagsubok ay nagpapatibay sa ating tuhod pananampalataya sapagkat tayo ay puspos ng Santong Espiritu. Ano-ano po ba yung tawag sa Santong Espiritu? Balikan po natin. Ang Santong Espiritu ay persona. Pag sinabi mong persona, siya po ay mayroong damdamin. Siya po ay maaaring masaktan. Kaya nakakaramdam din po yung Santong Espiritu ng rejection sa buhay sa Kanya. Nararamdaman niya na napipighati siya. Kaya nasabi sa Biblia, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo ay persona. Siya ay may damdamin. Maaari siyang mapighati. Kung ang Diyos Ama, sabi nun, sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nun, ang Diyos Ama ay Diyos ng pag-ibig. Ang sabi nun sa John chapter 15 verse 10, wala ng pag-ibig na higit pa na ipinagkaloob niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Ito'y pinatunay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon sa Kristo ay Diyos ng pag-ibig. Ganon din po naman ang Santong Espiritu. Kaya nga siya ay comforted, siya ay makaalim. Siya ay nagpapatnubay, siya ay gumagabay sa atin. Ang Espiritu Santo sa lahat ng pagkakataon ay pwede po natin tawagin, pwede po natin siyang panalanginahan, pwede po natin siyang sambahin. Sapagkat siya po ay kasama sa tinatawag na tatlong persona. Maraming katawagan na pinatawag sa Kanya. Siya po ay tinawag na Espiritu ng Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon si Kristo, the Spirit of the Lord is now upon me. Luke chapter 4 verse 18. Sabi doon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Sinugo niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, upang sabihin sa mga biyak na sila'y lalaya, upang sabihin sa mga may sakit na sila'y gagaling,
at bigyan kaluwagan ang mga inapi. Doon po sa 30 years na ministeryo ng ating Panginoong dito sa lupa, siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Tandaan po natin ang ating Panginoon po ay nagkatawang tao. Siya po ay nanghihina kapag siya ay nangaayuno. Pag siya ay nagugutom, siya ay nanghihina. Kinakailangan niya ng kapangyarihan. At doon siya ay napuspos ng Santong Espiritu nung siya ay mag-fasting. Kaya sabi niya, the Spirit of the Lord is now upon me. Maaaring nanghina ang kanyang katawan, pero yung kanyang Espiritu ay malakas. Kaya nga mababasa po natin doon sa chapter 4 ng Mateo, dinala siya sa ilang para tuksin ng Diablo. Dahil alam ng Diablo ng ating Panginoong Kristo ay nanghihina. Pero hindi nadaig ng Diablo ang ating Panginoong Kristo sapagkat siya ay puspos ng Espiritu Santo, malakas ang kanyang Espiritu. Kaya sabi niya, Satanas, lumayas ka, sapagkat nasusulat, ang Panginoong Diyos lamang ay iyong sasambahin at paglilingkuran. Ang Espiritu Santo ay tinawag na Espiritu ni Kristo. Siya rin po ay tinawag na Espiritu ng Diyos na buhay, Espiritu ng kaluwalhatian ng Diyos, Espiritu ng tubig ng buhay, Espiritu na nagbibigay buhay. Marami pong mga itinawag sa Kanya. Ano po ba ang gawain ng Espiritu Santo sa ating buhay? Isa po sa gawain ng Espiritu Santo sa ating buhay, siya po ang nagpapaunawa sa mga bagay na makalangit. Di ba po, minsan sinikondem mo po ba yung kinaus ng ating Panginoon Jesus? Na sabi niya, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Anong sabi mo, Nicodemo? Paano akong maipapanganak na muli? Ako ba'y papasok muli sa tiyan ng aking ina? Anong sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Guro ka pa naman. Bakit? Sapagkat wala pa sa Kanya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang nagtuturo sa atin sa mga bagay na espiritual. Ang Espiritu Santo ang nagpapaalaala sa atin sa mga bagay na makalangit. Ang Espiritu Santo po, siya rin po ang mang-aalin. Siya ang ibinigay sa atin. Ang Espiritu Santo, siya po ang nagbibigay sa atin ng tapang, ng lakas ng loob. Kung naalala po natin, bakit kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo doon sa mga alagad, na huwag muna kayong umalis dito. Hintayin ninyo ang kapangyarihan. Bakit? Sapagkat ang mga apostol noong araw, lagi silang nakadikit sa ating Panginoon Kristo. At nung namatay ang ating Panginoon Kristo, akala nila tapos na ang kanilang ministeryo. Pero hindi. Nung bumaba ang Espiritu Santo, mas nakilala nila ang ating Panginoong Kristo at mas naramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya nga minsan, hinuli si Pedro ng mga Sanhedrin. At siya ay nangaral sa harap ng mga Sanhedrin. Ang sabi ng mga Sanhedrin, hindi ba mga mangingisda lamang ito? Bakit sila nakapagsasalita ng ganyan? Saan sila kumuha ng karunungan? Ang gawain ng Espiritu Santo ay ipaalam sa atin ang karunungan. At ang karunungan ito ay karunungan na umapaw upang maluwalhati natin ang Diyos. Ang Espiritu Santo rin po ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang Espiritu Santo po ang nagpapaalaala sa atin sa mga bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga na buksan po natin ang ating isip, ang ating puso. Ang Espiritu Santo po, gawain po ng Santong Espiritu ang magdala ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po doon, balikan po natin doon sa Acts chapter 1 verse 8, na sabi doon, pababa ng Espiritu Santo, tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo ay magiging saksi ko. Ang trabaho po natin ay magpahayag ng salita ng Diyos. Ang trabaho po natin ay ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ang trabaho po natin ay ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Pero ang trabaho ng Santong Espiritu, siya ang magbubukas ng isip ng tao. Siya ang magbubukas sa puso ng tao upang maunawaan ng tao ang iniaalok na kaligtasan
ng ating Diyos Amang nasa langit. Kaya napakahalaga po na tayo ay palaging puspos ng Santong Espiritu. Paano po tayo mapupuspos ng Santong Espiritu? Kinakailangan po nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Lahat po tayo ay may nagagawang kasalanan. Minsan hindi natin inaasahan, hindi natin alam, may nagawa na pala tayong kasalanan. Kaya kinakailangan tayo palagi ay maging sensitibo. Lagi tayong nananalangin sa Diyos, lagi tayong humihingi ng tawad. Sapagkat ito ang paraan upang tayo ay mapuspos ng Santong Espiritu. Noong sa Lumang Tipan, ang Espiritu Santo ay manhik manaog. Pero sa panahon po natin mga Kristiyano, nung tinanggap po natin ang Santong Espiritu po ay nanahana sa ating buhay. Kaya nga lang hindi siya makakilos. Parang katulad ng isang balon. Kinakailangan parang katulad ng isang gripo. Naandyan na yung gripo. Ang kinakailangan lamang natin ay bumumbahin ng bumumbahin upang umapaw ang tubig. Ganon din naman ang Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo ay nasa ating buhay na. Ang kinakailangan lamang natin ay i-welcome natin siya. Hayaan natin siyang kumilos sa ating buhay. Lagi nating ipanalangin na tayo mapuspos ng Santong Espiritu. Kaya napakahalaga para tayo ay mapuspos ng Santong Espiritu, tayo ay laging humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagagawang kasalanan. Noong panahon po, nung sa Lumang Tipan, sabi nga po doon, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kinakailangan talagang magkaroon ng pagbabago sa ating puso, sa ating buhay, upang ang Santong Espiritu ay malayang makakilos sa ating buhay. Kinakailangan po, hingin natin ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Kinakailangan po marunong tayong maghintay. Sapagkat katulad nga po ng sinasabi ko pa kanina, iba't iba ang kapahayagan sa kapuspusan ng Santong Espiritu. Kaya kinakailangan matuto tayong magtiyaga, maghintay, na tayo ay mapuspos ng Santong Espiritu. Sapagkat katulad nga po ng sinabi ko kanina, yung iba sa loob pa lang ng bahay, papunta pa lang ng simbahan, napupuspos na. Yung iba, nag-aawitan pa lang, napupuspos na ng Santong Espiritu. Mayroon namang napupuspos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mayroon namang napupuspos sa altar calling. At mayroon din napupuspos tapos na yung gawain. Sabi niya, bakit kaya hindi ko man lang maramdaman ang Santong Espiritu? Ba't parang hindi ko maramdaman ang kanyang presensya? Pero nung pauwi na siya, nararamdaman niya, lumuluwa siya, umiiyak siya, doon sa loob ng bahay nila, doon niya naranasan ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Paano po ba ang sambahan, ang bahay-sambahan ay kinakailangang puspos ng Santong Espiritu, katulad po ng ating congregation? Paano po natin malalaman na tayo puspos ng Santong Espiritu? Ando po yung pagkakaunawaan. Yung mga miyembro hindi nagsisilaan. Yung mga miyembro ay nagtutulungan, hindi nagpapagalingan. Yung mga miyembro ay naggagalangan sa isa't isa. Doon makikita ang tunay na pagkakapatiran, at kapag nakita ang tunay na pagkakapatiran, pagtutulungan sa bawat isa, makikita natin na ang sambahang iyon nga ay puspos ng Santong Espiritu. Paano sa ating ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay personal. Hindi ka napuspos ng Espiritu Santo dahil inutusan ka, hindi. Ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay personal. Sarili mong personal na karanasan sa buhay mananampalataya. Paano mo mararamdaman, maunawaan na ikaw ay puspos ng Santong Espiritu? Makikita nito ang bunga ng Santong Espiritu. Ano po ba yung bunga ng Santong Espiritu? Sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kagandahan loob, kaamuan, katapatan, at pagpipigil sa sarili.
Kung tayo ay puspos ng Santong Espiritu, nangingibabaw ang pag-ibig. Ang sabi nga sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Kapag ka ikaw ay magagalitin, hindi ka puspos ng pag-ibig, hindi ka puspos ng Santong Espiritu, puspos ka ng galit. Sapagkat ang sabi doon, ang bunga ng Santong Espiritu ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang pag-ibig ay hindi mayabang. Pag mayabang ka, hindi ka puspos sa Santong Espiritu, puspos ka ng kayabangan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay hindi mayabang. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi nawawala ng pag-asa sa buhay. Ang pag-ibig ay nananatili hanggang wakas. Nasabi doon, ang bunga ng Santong Espiritu ay kagalakan. Yung tinatawag na inner joy. Yung bang kahit may mga problema sa buhay, kahit mayroong karamdaman, kahit nakita mo unti-unti ka na lumulubog sa buhay, kahit nakikita mo unti-unti na lumulubog ang iyong negosyo, ang doon pa tinatawag yung inner joy. Bakit? Sapagkat alam mo na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. At ang Diyos na pinaglilingkuran mo na buhay ay kikilos sa panahon wala ka nang magagawa. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa kung saan, paano bang Lord, wala na akong magagawa, bahala ka na sa buhay mo. At diyan mo mararanasan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ang Diyos ay tunay ngang kikilos sa iyong buhay. Mahalaga ang tinatawag na pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ang nagpapakilos sa kami ng Diyos. Kung walang pananampalataya, isang tao, hindi nalulugod ang Diyos. At kung may pananampalataya, isang tao, nalulugod ang Diyos. At kung ang Diyos ay nalulugod sa ating buhay, ang pabor ng Diyos ay nasa ating buhay. At kung ang pabor ay nasa ating buhay, ang Diyos ay sinlapit lamang ng dasal. Sabi nga ni Pastor, ang Diyos ay sinlapit lamang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang, tatawag ka lang sa Diyos. Hindi mo na kinakailangang maghirap pa. Sapagkat ang hirap na ito ay dinanas na ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, nagawa ko na, natapos ko na. Ang kinakailangan mo na lamang ay kung paano mo tatanggapin ang iyong dinadalanginan. Kung paano mo siya pasasalamatan. Mayroon po akong naalala kwento, minsan ganito. Mayroong lumapit na isang tao doon sa nakadipa. Yung nakatapis na nakadipa sa krus. Pero hindi si Jesus Christ, hindi siya nanatili sa krus. Namatay siya at muling nabuhay. Mayroong tao na lumapit doon sa nakadipa. At ang sabi niya, Lord, bigyan mo naman po ako ng trabaho. Binigyan siya ng trabaho. Balik na naman siya. Lord, pataasin po ninyo ang ating sweldo. Pinataas ang kanyang sweldo. Tapos balik na naman siya. Lord, sana po maging supervisor ako. Naging supervisor siya. At sumunod na araw, lumapit ulit siya. Nasabi niya, Lord, sana po tumama ako sa loto. Hindi nakapisyong nakadipa, nagsalita. At ang sabi niya, pambihira ka naman. Tingin ka ng hindi ka marunong magpasalamat. Gusto mo tumama sa loto samantalang ako nakatamis lang. Kinakailangan marunong tayo magpasalamat. Ano man ang nararanasan natin sa buhay, alam natin na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Pero tayo nakakaalala bang magpasalamat sa Kanya? Pasasalamat lamang ang ibabalik natin sa pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Eh, ito ba? Ang bunga ng Santong Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Alam po ninyo, ang kapayapaan ay hindi kayang ipagkaloob ng kayamanan ng daigdig. Mayroon po tayong kilala na ubod ng yaman, pero hindi siya makatulog, baka manakaw ang kanyang kayamanan. At maaaring naranasan natin ito sa ating buhay, na dahil sa ating pagod, tayo ay mapayapa, namumuhay, kumakain ng 3 beses sa isang araw, pero masarap ang tulog. Bakit? Sapagkat nandoon ang kapayapaan. Kapayapaan hindi kaya ibigay ng sanlibutan. Kapayapaan bunga ng Santong Espiritu. Kapayapaan, pag-ibig, kagalakan,
pagpapahinuhod. Alam po ninyo, napakahalaga ng bunga ng Santong Espiritu tinatawag na pagpapahinuhod. Ano po bang ibig sabihin ng pagpapahinuhod? Yung kakainin mo na lang. Nakita mo nangangailangan si kapatid. Kaya ko ang butong ko, ibibigay ko na lang sa kanya. Yung bang hindi ka makasarili, ang iniisip mo ang kapakanan ng iyong kapatid. Ang ating Panginoon sa Kristo ay nagpahinuhod. Paano niya ipinakita ang pagpapakahinuhod niya ng bunga ng Santong Espiritu? Masarap ang buhay niya sa kalangitan. Pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Pero anong ginawa niya? Sinunod niya ang ating amang nasa langit. Bumaba siya mula doon sa langit. Siya ay namuhay tulad ng isang alipin, nagpakababa, naging masunurin. Doon ipinakita ng ating Panginoong Kristo ang tunay na bunga ng Santong Espiritu. Pagpapakinuhod. Pagpapakinuhod. Hindi siya naging makasarili. Kagandahan loob. Yung kagisigan ng isang binata. Yung kagandahan ng isang dalaga. Yung kakinisan ng balat ng isang dalaga. Darating at darating ang araw, yan ay kukulubot. At yung binata, darating at darating ang araw na siya ihahawak na ng tungkod. May hirapan na siyang umakyat sa hagdan. Pero ang kagandahan loob ay nananatili. Pag sinabi kasi kagandahan loob, automatic. Hindi ka na inuutusan kung anong dapat mong mabuting gawin. Pag sinabing kagandahan loob, automatic na magagawa mo ang isang bagay na mabuti. At yan ay bunga ng Santong Espiritu. Ano pa? Yung kagandahan loob, mabuting gawa. Yung paggawa mo ng mabuti, ito ay bunga ng Santong Espiritu. Ito ay udyok ng Santong Espiritu. Kung alam mo ang mabuti at hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan. Pero dahil sa ito ay bunga ng Santong Espiritu, ang paggawa mo ng mabuti ay hindi mo kontrolado. Kundi ito ay puso mong ginagawa sapagkat ito ang bunga ng Santong Espiritu na nangangahulugan na ikaw ay puspos ng Santong Espiritu. Ano pa? Katapatan. Tapat sa lahat ng bagay. Tapat sa pag-ibig. Ibig sabihin, isa lang ang asawa mo. Kung binata ka, isang babae lang ang nililigawan mo. Pwede kang mamili ng marami, pero isa lang ang nililigawan mo, isa lang ang boyfriend, girlfriend mo. Sa mga mananampalataya naman ang ibig sabihin ng katapatan, tapat ka sa paglilingkod sa Diyos. Na kahit bigyan ka ng magandang buhay, magpalit ka lang ng relihiyon, hindi ka magpapalit ng relihiyon sapagkat alam mo na ang relihiyon na pinupuntaan mo ay tunay na relihiyon. Ito yung tunay na relihiyon na ipinagkaloob. Ito yung iglesia ni Kristo na sabi ng ating Panginoon si Kristo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun, hindi kayang bilhin ng anumang bagay ang pananampalataya mo. Bakit? Sapagkat tapat ka sa pananampalataya. At sumunod, ang sabi doon, ang bunga ng Santong Espiritu ay may pagtsatsaga. Ikaw ay mayroong pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin, nadidisiplina mo na ang iyong sarili. Ang sarili mo ay hindi na nasusunod. Pinipigilan mo na ang galit. Kung dati ikaw ay chismosa, napipigilan mo na hindi mag-chismis. Sapagkat yan ang bunga ng Santong Espiritu, pagpipigil sa sarili. Kaya kinakailangan na maranasan ng isang tunay na Kristiyano ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Alam ko po na sa buhay natin ay higit na asamin po natin na tayo po ay mapuspos ng Santong Espiritu. Sapagkat ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay kapangyarihan. Ang kapuspusan ng Santong Espiritu, ito ang siyang gagabay sa atin. Ang isang Kristiyano ay inihalin tulad sa isang tupang ligaw. Ano po bang katangian ng isang tupa? Ang katangian ng isang tupa ay maamo.
Ang katangian ng isang tupa, siya ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastol. Pero mayroon pong negatibong katangian ang isang tupa. Ang isang tupa ay mahirap matuto. Ang isang tupa ay madaling maligaw. Kaya pag-akyat ng ating Panginoong Kristo doon sa langit, isinugo niya ang Santong Espiritu at ang Santong Espiritu ang naging gabay natin upang huwag tayong maligaw. Kaya ang Santong Espiritu ang nagpapaalaala sa atin sa turo ng Biblia. Kaya napakahalaga po sa ating buhay bilang isang tunay na Kristiyano na tayo ay nag-aaral ng mainam ng salita ng Diyos. Alamin natin ang mga utos ni Kristo. Alamin natin kung paano tayo mamumuhay ng nakalulugod sa Diyos. Ngayon, kung wala tayong pinag-aaralan, kung hindi tayo umaalis sa Bible study, kung hindi tayo umaalis sa Sunday school, kung hindi tayo nag-aaral ng pagsarili natin, aral ng Biblia, ng salita ng Diyos, ano ang ipapaalaala sa atin ng Santong Espiritu? Paano niya tayo gagabayan? Ano po ang magiging response natin sa paggagabay ng Santong Espiritu? Kung sakaling tayo ay mayroong ipinapagawa sa atin ang Santong Espiritu, agad-agad natin itong gawin. Di ba sabi sa Biblia, lagi inuulit, ang makinig ay makinig sa sinasabi ng Santong Espiritu. Ito po ay inuulit-ulit sa Biblia, ang makinig ay makinig sa sinasabi ng Santong Espiritu. Katulad ng nasabi ko kanina, ang Espiritu Santo ay persona. Siya ay nakapagsasalita. Paano siya nakapagsasalita? Sa pamamagitan ng personal na karanasan natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng personal na karanasan natin sa Santong Espiritu. Kaya pag sinabi, narinig natin ang salita ng Santong Espiritu, kaagad natin itong gawin. Naalala po ba ninyo si Felipe at yung eunuch? Habang naglalakbay yung eunuch, kinausap ng Santong Espiritu si Felipe, inudyukan siya. Sabi niya, ipaliwanag mo, magturo ka sa eunuch na iyan. Pero ano ang ginawa ni Felipe? Agad-agad siyang sumunod sa udyok ng Espiritu Santo. At agad siyang nagbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat trabaho natin ang magsalita ng salita ng Diyos, trabaho ng Santong Espiritu ang magbukas ng isipan, ang magpaunawa sa babaeng, sa eunuch na yun. At ano ang nangyari sa eunuch na yun? Siya ay naging isang tunay na Kristiyano. Sa darating pong anniversary po natin, ang pinakatema po natin ay tungkol sa pag-iibanghelyo. Tungkol sa utos ng ating Panginoon sa Kristo. Tungkol sa kanyang Great Commission, yung habilin. Paano natin magagawa ang habilin ni Kristo kung wala ang Santong Espiritu? Ang Espiritu Santo ang siyang kapangyarihan upang magawa natin ang ipinagagawa natin sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, lagi natin nasain, katulad nga po ng binasa po natin kanina. Ang sabi dito sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, ang sabi dito, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ba ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Ang ating katawan daw ay templo ng Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu ay hindi nananahan sa marami. Kaya anong ginawa ng ating Panginoong sa Kristo? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis niya ang ating katawan. At dahil sa ating katawan ay malinis na, ito ay naging templo ng Santong Espiritu. Kaya kung tinanggap natin ang ating Panginoong sa Kristo, tinanggap natin ang Santong Espiritu, at ang Santong Espiritu iyan ay nananahan sa ating katawan. Anong ibig sabihin nito? Ang Santong Espiritu ay nananatili sa ating buhay. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Andyan siya upang gumabay sa atin.
upang kung tayo ay nangangailangan ng pagtawag na agad-agad siyang dirinig sa ating mga panalangin. Ang sabi po dito sa Roma chapter 8 verse 16, Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Walang ibang nagpapatotoo na tayo'y anak ng Diyos kundi ang Espiritu Santo. Kung tayo ay anak ng Diyos, tayo'y tagapagmana. Kung tayo ay anak ng Diyos, ang Ama natin ay Ama nasa langit. At kung ang Ama natin na nasa langit, tayo ay malayang makakatawag sa Kanya ng Ama, Ama, sapagkat hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Lahat ng tao ay gustong maligtas ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lamang ang anak ng Diyos? Yung taong tumanggap, nanalig at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Siya ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Well, ano ang benepisyo nito na pinatutuhanan ng Santong Espiritu? Malayo tayong lalapit sa Ama. At ano man ang hingin natin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay Kanyang ipagkakaloob. Ang kailangan lamang tayo ay laging lumalapit sa Kanya. Tayo ay mayroong matinding pananampalataya sa Kanya. Ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay patuloy natin dapat maranasan sa lahat ng anggulo ng ating buhay. Saan man tayo nandoon, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating plano sa buhay, kinakailangan hayaan natin na ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay nasa atin, sapagkat ito ang magpapaunawa sa atin sa mga bagay na dapat natin gawin. Ito ang magpapaunawa sa atin kung ano ang plano sa atin ng Diyos. Ito ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin sa araw-araw sa bawat anggulo ng ating buhay. Ito po ang mensahe sa atin ng Diyos. Alam ko po na katulad ng isang anak, kinakasabihan natin lumapit sa Ama. Kinakasabihan natin nang makita ang kanyang Ama. Ako rin po, ganun nararamdaman ko sa aking tahanan, sa aking pamilya. Kahit ako ay nasa trabaho, nagmamadali ako umuwi. Bakit? Sapagkat sabik na sabik akong makita ang aking mga anak. Sabik na sabik akong makita ang kanilang mga ngiti. Ganun din po ang ating Amang nasa langit. Naniniwala ko ng ating Amang nasa langit ay sabik na sabik sa ating mga ngiti. Kaya nga ang Kristiyano ay hindi nauubusan ng ngiti. Ang Kristiyano ay hindi madamot sa ngiti. Pwede ko po bang makita ang mga ngiti ninyo? Ang Ama sa langit, sabik na sabik sa mga ngiti natin. Ang kapuspusan ng Santong Espiritu ay hindi ipagraramot sa atin ng Diyos Ama. Minsan pag uwi ko sa bahay, ang pagkis sa akin ng mga anak, humihingi na ng pasalubong. Pero hindi nila alam, nakahanda na yung pasalubong. Kahit hindi siya humingi ng pasalubong, may pasalubong na siya. Ganon din ang ating Diyos Ama na sa langit. Kung tayo ay hihingi ng mabuting bagay sa Kanya, kung hihingi natin ang kapuspusan ng Santong Espiritu, sasabihin ng Diyos Ama, hindi ka pa humihingi, andyan na ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Amen. Tayo ng lahat ay tumayo. Awitin po natin muli yung ating harana sa Santong Espiritu. Awitin po natin yung Holy Spirit, I need you. Patuloy po tayong mamumunyon sa Diyos. Kung mayroon po tayo nakikita pinanagin sa ating buhay, kung mayroon pa tayong mga tao hindi pinapatawad, ito ang oras na hayaan natin na katulad sa nabasa natin kanina, ang Santong Espiritu ay bumaba na katulad ng isang apoy at ito ay nanahan sa kanilang mga anak at sila ay napuspos ng Santong Espiritu. Come, Holy Spirit.
Mahina pa po ang ating boses, laksan pa po natin. Lord, nakikita mo ang aming awit, ang aming panalangin. Yes, Lord, kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming pag-asa. Minsan pa ulitin natin ang sakay-sakay. Halina, Espiritu Santo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Isa na. Yes, Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus. Yes, Jesus. Kayo po aming lakas, kayo po aming mga kapatid, hinihiling ko po na magkaroon po tayo ng ilang katahimikan at hayaan po natin na patuloy po natin maranasan ang kapuspusan, ang presensya ng Santong Espiritu. Tayo po'y manalangin sa ating diwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Salamat po, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Narinig mo ang inyong aming kapalitan. Narinig mo ang nakikita mo ang aming panlapit sa iyo, Diyos. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa sa aming sarili. Maliit ang Panginoon na kayo pumilo sa aming buhay. Salamat sapagkat ginawa mo kami kalapag-dapat sa buhay namin ito. Kami ay walang silbi pero binigyan nyo ng kahalagahan. Naging mahalaga kami sa buhay mo, Diyos. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan. Lord, dalangin namin sa oras na ito, Panginoon, na hindi kami aalis sa lugar na ito, Diyos. Na kami ay hindi nababautismo ng iyong Santong Espiritu. At hayaan po ninyo, Panginoon, na ang bunga ng Santong Espiritu na ito, O Diyos, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod hanggang sa katapatan, Panginoon, ay mauni namin, Panginoon, sa aming tahanan, O Diyos. Praise God. Muli po tayo pumawit. Awitin po natin ang Come, Holy Spirit ng sabay-sabay. Tunay nga po na napakasarap umawit sa piling mo, O Diyos. Lord, sa mga hindi nakakaunawa, idinadalangin po namin na maunawaan nila, Panginoon, ang gawa nito, O Diyos, na maunawaan namin ang inyong Santong Espiritu na itinatapos namin mula magkakapit namin ang aming Panginoon sa Kristo. Praise God, tayo po manalangin. Mamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na pinagkaloob po niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa presensya ng Santong Espiritu. Salamat sa kapuspusan ng Santong Espiritu. Salamat sa bautismo ng Santong Espiritu na ipinagkaloob po niyo sa amin, O God. At Lord, katulad ng aming dalangin, ngayon pa lamang ay inaangkin na namin, Panginoon, na ito po'y maiuwi po na